Hindi mo ba alam na maaari kang mapektuhan ang aking mga bawal naman yung mga parting na sinusunod mo. Ang amoy at puso natin maaaring makasira ng ating kapaligiran. Ganun ba? Paano mo nag-iwasan ng mga ito? Yung mga nagpupulong na basura, maaaring matulog sa baga. At yung mga plastic naman ay maaaring ma-recycle. Hindi ka lang nakatulog sa kapaligiran, magkakapera ka pa. Kaya salamat sa mga sinunod sa akin. Sige, pupunta mo na ako sa mga pumangkin ko. Sige, salamat ulit. Ayun ba bakit? Bakit yan? Pagpasok niya nila sa loob ng bahay, agad niya sinundan ang mga pamangkin niya sa loob ng mga kwarto. Hindi, binuksan kasi yung pinto. Bakit ang dami-dami nakasaksak? Abad ang dami-dami nakasaksak na gadget? Wala naman magkamal, di ba? Oo nga. Hindi nyo ba alam na hindi nyo ba alam ang dami ng enerhiya na inyong nakinukunan? Kaya lalo nagpapalala ang malito ay dito. Kaya lalo nagpapalala sa At paano na naman? Ano natin gawin para ano naman ang ikaw namin eh. bawas-bawasan niyo ang paggamit ng mga appliances dahil ang sobrang pagkonsumo ng enerhiya at sobrang daming paggamit ng appliances ay naglalabas ng chlorofluorocarbon na lalo nagpapalala sa global warming. Ano pala rin yung epekto ng global warming? Ang maaaring tumaas ng heat wave pwede magkaroon ng epekto sa mundo tulad ng matinding init. Paano? Lalong kumakapan ang lalong nagpapahilig sa mundo. Ako niya. May ganyan. Ganun pala yun. Oo, maganda yun. Dapat nga pala talaga natin isipin ang mga bagay na gagamitin natin at maisipin kung ano ang magiging epekto nito sa mundo. Tama? Kaya lalo nagpapalala. Tama, Ken. Dahil hindi lang pala ito sa kung nakaka-epekto kung hindi kakalunod natin. Diba? Tama yan. Tama yun. Kaya dapat lagi nagtatagay yung mga kaya sinabi ko ha. O sige. At doon nagtatapos ang kwento ng global warming. Mahalaga isipin muna natin ang mga ginagawa natin para mapangalagaan natin ang ating mundo at ilang mga kabulugan at naiwasan ang magsamang may kutubat.